Magandang araw mga ka-basic. So ngayon po, isi-share ko sa inyo kung paano i-enroll yung ating RFID para maging isa na lang siya. So sa case na to, ang i-enroll ko ay AutoSweep. So bali, ang tatanggalin ko ay yung EasyTrip. Mas gamit ko kasi yung AutoSweep, tsaka mas accessible sa akin dahil malapit lang yung office. So, sa inyo, depende kung saan kayo mas malapit o saan kayo mas convenient, yun yung gawin nyo. So, punta lang kayo sa website ng AutoSweep para magawa nyo yung settings na to para ma-enroll. Tapos, pag nasa website na kayo, i-click nyo lang yung Enter of Enrollment. Tapos, ganito yung lalabas. Meron kayong pagpipilian, I have an account or I don't have an account. So, kung nakalagin kayo sa phone nyo, kasi 'di ba yung iba naman nag-register na gamit yung phone, ang i-click nyo yung I have an account. Kung wala pa, di mag-register lang kayo. Tapos, yun, click nyo lang yung agreement and then yun na yung lalabas. Type nyo lang yung account number nung inyong RFID tsaka yung plate number ng inyong sasakyan. Then, tingin ko yung sa conduction sticker. Kung conduction sticker pa lang yung ano nyo, dun yun natatype pa rin sa, sa plate number. Tapos, i-submit nyo na. So, dito naman sa submit, medyo naka-encounter ako dito ng nag-error siya. Pero, ang gagawin mo lang, i-okay mo lang, tapos submit mo ulit. Kasi minsan parang nagdi-disconnect siya sa internet eh. Tapos, nung nag-register pala ako nito, gamit ko ay computer para mas malinaw yung ma-record ko kasi na video. Tapos, ayan na, active naman yung lumabas sa status ng aking plate number. Kaya, ang gagawin mo lang dyan, i-okay mo na siya. Ini-next mo na siya. Yan. So, ito na yung lalabas ngayon. So, hindi ko lang may papakita sa inyo lahat ng detail kasi ito ay personal information nyo na kailangang fill upan. Pag na-fill upan nyo to, isa-submit nyo lang ulit. So, itong error na to, ang gagawin nyo lang, okay nyo lang, tapos submit nyo lang ulit. Tapos, ito na ang next na lalabas, yung verification code. Pupunta lang kayo sa email ninyo, tapos, search lang natin sa email, tapos, marireceive nyo dyan yung verification code. Kung ano mang email yung gamit nyo, so, doon kayo magla-login, tapos, may verification code siya na sinend, copy nyo lang yon, tapos, ilagay nyo dun sa form na pinifill upan ninyo. Tapos, next or submit, ganyan. Sundan nyo lang yung instruction na binibigay niya. Kung may encounter nyo yung ganito, okay nyo lang yan. Nag-error siya. Tapos, okay nyo lang. Tapos, submit ulit. Kasi, minsan, siguro, marami nagre-register o kaya, yung parang naglo-loading siya sa website. Kaya, nagkakaroon siya ng ganong error. Di naman mawawala yung pinil up nyo dun sa form. Bali, ang gagawin nyo lang, okay nyo lang siya. Tapos, i-submit nyo ulit. Ayan. Tapos, sa next page, ang kailangan dito ay ORCR ng sasakyan mo. O ano lang, isa lang sa OR o kaya CR. Tapos, ID at driver's license. Yan, i-upload mo lang siya. Ang maximum niya ay 8 MB. So, kahit naman picturean mo yan sa phone mo, hindi naman naabot ng 8 MB. Kaya safe yung picture na gagamitin. Hindi mo na kailangang i-crop. Tapos, pag na-upload mo na, pag nailagay nyo na, upload document lang ang gagawin nyo. Tapos, antayin nyo ulit na mag-loading siya. Tapos, dito sa uploading na to, may case na nag-error ulit siya. May error ulit na na-encounter ako dito. Ang gagawin mo, ayan, okay mo lang yung error na yan. Tapos, re-upload. Upload document ulit. Hindi naman siya mawawala. So, mag-aantay ka lang. I think hindi naman to problema sa internet, kundi possible na maraming nagre-register nung time na to. Tapos, isa pa, siguro,
nagdi-disconnect yung ano niya, yung website. Ayun. And then next ay OTP naman pero hindi na sa email. Magsi-send naman to doon sa cellphone number na naka-register sa'yo. So kung ano yung cellphone number mo na naka-register, kailangan active yon. Tapos magte-text yun doon ng OTP. Tapos ito, ilalagay mo lang yung OTP and then submit ulit. And then ayan, next, okay na. So registered ka na. Ang next na gagawin mo ay pupunta ka ngayon sa pinakamalapit na branch o kaya office ng AutoSweep para ipapa-remove mo na yung isang RFID na hindi mo na gagamitin. So, activated na to, na-register mo na siya. Ang sabi, may tatawag daw na agent or kukontakin ako, pero so far wala naman na. Then okay na siya, registered na. Ayun, maraming salamat mga ka-basic. Sana ay may nahutunan kayo sa video na to. At sana ay pa-like naman at pa-subscribe para sa mga susunod pa po natin na video. Maraming salamat.